Magandang araw mga bay. Sa muli, balik na naman tayo sa laot para makipagsapalaran. Bali, 3 araw ito na straight na laot mga bay. Ang ilang araw na laot ay hindi magandang huli. Buti na lang nakabawi sa ating pangatlong araw. Solo time pa rin ako mga bay. Kaya tara, samahan niyo ako para sa aking pamamana sa araw na ito. At sa mga mangyayari sa ating pagpalaot. Let's go! Mga bay, nandito na naman po tayo sa laot para makipagsapalaran. Solo time pa rin tayo mga bay, kaya doble ingat tayo sa ating pag-dive dahil itong mga nakaraan ay meron na namang isang bullets pero sa kabila ng napakadelikadong hanap buhay mga bay, pinagtsatsaga natin ito dahil dito ay nahanap natin yung ating comfort zone habang naghahanap buhay. Kaya yun, lagi panalangin sa Diyos ang ating baon kapag nagdadive tayo, lalo kapag isa. Alright, baka sakali nila yung mga bay na makahuli ng isda at meron tayong maiwi at syempre para may mailagay sa pagkainan. Prepare lang mga bay, tapos straight to action na. Alright, let's go! As usual mga bay, matapos nga mag-prepare lusong na agad sa dagat para masimulan ang ating paghanap ng ating mga magiging blessing sa araw na ito. Siyempre, agad tayo nag-load ng para natin para ready to shoot anytime. Para sa first time of the day mga bay, dito hindi na ako nag-warm up dahil medyo kondisyon naman ang aking pakiramdam, kaya agad na ako nagsagawa ng ambush dito sa may parte ng bahurang ito. Napakaraming bait fish mga bay, mga dalagang bukid, at makalipas ng ilang segundo mga bay meron tayong naging target kaagad dito. At eto ang mga sumunod na nangyari. Sa pool ang ating unang target para sa araw na ito mga bay, isang Spanish flag snapper or saging-saging. Anyways, medyo mahangin nung aking pagpalaot, kaya atin lang itong pinagtsatsagaan para kahit papano meron tayong maiuwi. Alright, fish secured. Panibagong dive ulit mga bay. Umabante lang ako ng konti. Bali sa second dive na ito meron na naman tayong naging target. Isang uri ng snapper mga bay. Hindi ako masyadong pamilyar sa ganitong klaseng isda, kaya akin na lang itong kinuha para naman may dagdag sa blessing natin sa araw na ito. At ito nga mga bay, ang mga sumunod na nangyari. Fine shot ang tama mga bay. Napakaganda ng ating pagkasinta sa ating naging target. Thank you, Lord.
napakaganda ng aking kondisyon at aking pakiramdam sa araw na ito mga bay. Kaya sa pangalawang kalabit natin ay tinamaan ulit natin ang ating target. Anyways, agad ako nagsagawa ng pag-dive dahil mayroong dumaan na isang yellow spotted trevally. Medyo malaki na rin ito mga bay, kaya kinuha ko na. Nag-range na rin ito ng kalahating kilo sa timbangan, kaya goods na rin. Muntik pang makawala dahil alanganin yung tama, pero talagang magpapahuli yung isda. Moving forward, nadaanan ko itong isang barchick coral trout or ublong. Ayun, spine shot ulit mga bay. Talagang napakaganda ng kondisyon ng ating pulso sa araw na ito. Matapos ko ma-secure ang isdang ito mga bay, marami ng dive ang ating naisagawa at wala tayo nasumpong ang isda hanggang sa mapadpad ako sa parte ng bahurang ito. At plano ko sana dito ay mag-ambush, pero nung pababa ako may nakita akong isang harlequin sweetlip at medyo malaki na, kaya ito na yung pinagtuunan natin ng pansin at naka-target lock na tayo dito mga bay para naman hindi na tayo ma-distract kung ano man ang iba pang magpakitang isda. Inigpitan ko ng tali mga bay habang pataas ako, pero nagawa pa rin isabit ng clip na to ang ating tali, kaya nag-resurface na muna ako para makapagpahinga. At ito na nga ang retrieval operation sa ating napanang isda, at naging successful naman ang ating pag-retrieve dahil hindi naman ganun katindi ang pagkasabit ng ating shooting line sa bato, kaya nakuha kagad natin yung isda sa ating first attempt ng pag-retrieve sa isdang ito. Akala ko mga bay, maganda yung daloy ng ating pamamana sa araw na ito, pero dito hindi ko inaasahan na magiging nakakatakot yung aking dive na ito dahil sumabit yung lubid nang hindi ko napapansin sa ating camera habang pataas ako, at nagawa pang isabit ng isda sa ilalim, kaya medyo kinabahan ako. Pero syempre kailangan relax lang sa anumang pangyayari sa ilalim. Sa pagkakataon to mga bay, medyo nakayuko ako, hindi ako ito ay contact sa isda dahil medyo mailap. Kaya target to talaga yung pinakamalaki dun sa baba, kaya lang ayaw talagang lumapit hanggang sa ginamit ko na ang buwelo na aking katawan para makalapit ako doon sa mas malaki, kaya lang ayaw talaga. At eto mga bay ang mga sumunod na naganap sa dive na ito.
akala ko talaga mga bay, hindi na ako makakarating sa taas. Pero nagawa naman nating i-untangle yung tali sa ating camera. Dalawa lang ang aking option. Puputulin ko yung tali or tatanggalin ko yung ating camera at ang ating mask para tuluyan tayo maka-resurface. Pero buti na lang at nagawan din natin ang paraan habang papunta tayo sa taas. At bumalik nga ako sa bangka mga bay sa pagkakataong to dahil medyo nag-alangan na ako mag-dive ulit dahil sa nangyari. At sabi ko nga, let's call it a day. Kaya pahinga muna tayo at dumiretso na ako uwi pagkatapos ng huling isda na ating napana. Ayos na rin yung huli natin ngayon mga bay. Hindi na rin tayo nalugi sa ating konsumo dahil medyo malayo yung spot natin pinuntahan, pero medyo malabo pa rin. Kaya bukas ang plano natin ay mas malayo pa ang ating target na spot. Subukan natin, baka sakaling malinaw na yung spot at magkaroon tayo ng mas magandang blessing. Ayan, para sa pangalawang araw mga bay, ninanamnam ko muna ang napakagandang tanawin habang nagbabiyahe ako papunta sa aking target spot. Bali sa araw na ito medyo malayo yung spot na aking pupuntahan dahil more or less 9 miles yung layo nito galing sa mainland. Pagkarating ko nga sa spot mga bay, agad ako nag-prepare at bumaba para makapagsimulang maghanap ng mga blessing na nag-aantay sa atin dito sa area na to. First dive of the day mga bay, may nadaanan kagad isang Harlequin sweet lip. Good size na rin, nasa around kalahating kilo, kaya kukunin na natin to. Kung napapansin nyo mga bay, hindi ko pinanak agad kahit na on range na yung isda dahil sa baba nito ay napakaraming corals at napaka fragile na mga corals na yun, kaya hindi ko muna pinana para naman hindi masira yung corals na nasa baba. Alright, first fish of the day mga bay, isang Harlequin sweet lip. Another dive mga bay, isang tiger ang ating na ispatan at ating nakalabitan. Napakaganda ng tama mga bay, malapit sa ulo, hindi nga lang na stone shot. Matapos ko nga mapana ang isdang ito mga bay, habang hinihila ko itong tiger na ito, merong dumaan na isang giant trevally. Napakalaki na sana mga bay. Estimated na bigat ko ay nasa 12 kilograms na. Kaya nung nagsimula akong mag-dive at para i-hunt yung GT, nagpakita naman ulit mga bay, kaya lang hindi ako nakapag-on ng camera dahil sa sobrang excitement at hindi rin natin napana dahil ayaw lumapit. Anyways,
nag-move on na lang ako at lumipat ako sa bandang tabi sa isla. Ito ay yung islang Club Noa Resort. Bali sa likod pa rin na parte. On renovation pa naman sila mga bay, kaya pwede pang mag spear fishing dito sa likod ng isla. At dito nga mga bay, isang Spanish flag snapper ang aking sinisilip. Kaya lang nung bigla niya ako nakita, bigla rin siya na-spook. Pero may pagka-curious yung isda, kaya hindi naman siya tuluyang lumayo. At binigyan pa rin tayo ng magandang pwesto para atin itong mapana. Maraming dive na rin mga bay ang atin na isagawa matapos ng isdang ito, at wala na talaga tayong nasumpungang isda, kaya nagdesisyon na lang akong umuwi at mag-prepare na rin at magpahinga para sa kinabukasan. Sakali na meron tayong mahuli at meron tayong maiuwi, siyempre para may mailagay sa pagkainan. Solo dive pa rin mga bay, dito lang sa tabi ngayon. Lapit lang sa baryo. Ayan lang yung baryo. Pero mga 2 minuto lang yung takbo. Wala kasi tayong pang gasolina. Bali ilang araw ng pailan nila na yung huli. Pahina ng huli dahil sa sobrang lamig ng tubig. Kaya ito lang ako sa malapit. Ayun lang yung kaya ng gasolina natin. Konti lang tayo yung gasolina. Gasolina natin mga bay. Ganun pa man, sana makahuli pa rin tayo kahit paano, para meron tayong pang sustain sa ating pang araw-araw na mga kailangan. Right, after lang mga bay. Bali mababaw lang yung spot na to. After lang tapos straight out siya na. Let's go. Alright, let's go. Dahil nga medyo mahina yung isda doon sa malalayong spot natin pinuntahan, nagdesisyon ako na dito na lang ako sa malapit mag-dive, at least kahit papano hindi malaki yung ating konsumo ng gasolina. At sa pagkakataong to medyo sagad-sagad talaga mga bay, at wala tayong pang bili ng ating konsumong gasolina at pang baon, kaya dito na lang ako nag-dive sa malapit. Sinilip ko lang yung ledge na ito dahil madalas ako makapana dito ng mangrove snapper, pero sa pagkakataong ito iba ang ating naging target, iba sa aking inaasahan na isdang magpapakita. Isang yellow spotted rabbit fish ang ating napana doon sa spot na ating binabaan mga bay. Bali first fish of the day ito mga bay, kaya sobrang thankful dahil magandang isda ang ating napana sa ating unang dive. Dito nga mga bay, malayo-layo na ang aking nalangoy at maraming dive na aking naisagawa, pero wala tayong sumpungan. Kaya dito may napansin akong isang harlequin na medyo mailap, kaya dinahandahan kong ginapang. Nag-drop ako sa galing sa ibabaw at gumapang na lang pababa hanggang sa tuluyan ko matanaw yung isda. At syempre
dahil nakuha natin ang ating range na hinahanap, natuluyan na natin nakakalapitan yung isda mga bay. Successful ang ating dive execution mga bay. Isang harlequin sweet lip ang ating nadali. As usual mga bay, ilang dive na naman ang ating nagawa at wala tayong nasumpungang isda hanggang sa umabot ako sa part na to. Dito ay ambush type ang aking ginawa hanggang sa may nagpakitang yellow dust trevally at ayun, spine shot mga bay. Malaki-laki na ito mga bay, around 1 kilogram na ito on scale. Thank you. Makalipas ng ilang pagdadive mga bay, paghanap sa part na to meron ako nakikitang buntot na pumasok dito sa may ledge ng bahurang ito, kaya pinaba ko at sinilip kung anong isda. Isa pa lang barchick coral trout mga bay at good size, naka barchick, kaya malaking blessing ito mga bay ang ating napana para sa araw na ito. Matapos ko ma-secure yung isdang ito mga bay, tuloy lang ako sa paghahanap at malayo na ulit ang ating narating bago na naman tayo nakarating sa spot na ito. Lubog na bahura ito mga bay. Madalas ako makapana dito ng mangrove snapper, kaya nagbaka sakali ako na baka merong nakatambay dito na mangrove snapper. Pero sa pagkakataong ito mga bay, sa paglapag ko sa baba, parang walang malaking isda na umaaligid dahil relax na relax yung mga bait fish. Nagantay pa ako ng ilang segundo mga bay hanggang sa nagdesisyon ako na umahon, pero meron palang isang bubulaga sa atin nung pagkaangat ko sa bahura. Hindi na ako pumesto ng maganda mga bay, at nung pagkakita ko na nakatapat na yung dulo ng ating shop sa isda, kinalabitan ko na lang kaagad. Isang giant trevally at medyo malaki na ito mga bay. Nagawa niyang ilubog ang ating buya. Malakas talaga yung ganitong klase ng isda mga bay, dahil considered ito as one of the strongest fish in the ocean. Dito mga bay, niretrieve ko yung isda dahil nagawa niyang isabit sa ilalim yung ating shop. Buti at mahina na yung isda, kaya nagawa natin ng maayos ang ating retrieval. Napakalaki ng blessing natin mga bay sa araw na ito.
isang GT at nag-range ito ng 7 kilograms on scale. Nakabawi na tayo mga bay sa ilang araw nating laot na ilan lang yung huli. Pagkataon to nabuhayan na ulit ako ng loob dahil nakahuli tayo ng isang napakagandang blessing na pambawi sa ilang araw na malungkot ang ating laot. Matapos ko ma-secure yung isda mga bay, nagdesisyon akong bumalik na sa bangka at bumalik sa ating mga unang dinaanan. Kaya dahan-dahan tayong pabalik. Meron akong nadaanan biglang sumulpot na grupo ng mga yellow spotted rabbit fish at hindi ko na nakunan yung pagpana mga bay dahil mahilap yung mga isda. Kaya pinana ko na lang kagad. Sayang din kung hindi natin mahuli. By the way mga bay, ito na yung naging huling isa natin sa araw na ito. At tuluyan na nga akong bumalik sa bangka. Bago umakyat, unload muna natin ang ating pana para naman safety ang ating sarili at ang ibang tao. Ika nga, safety first. Ilang minuto lang mga bay at nakarating na rin ako sa tabi. Ito. Alright, ayun na. Ang lakad natin ay lakad ng tagumpay dahil nakabawi tayo Maraming sa ating salamat. pangatlong araw ng laot. Nakabawi din tayo mga bay. Sa ilang araw na walang magandang huli. Isa. Huwag kayo dyan, kaya masama kayo sa video. May kamera po. Mga walo siguro. Okay, hawak mo na daw yung kabila. Ay, pito. Yung ginalagay sa ulo pag Napito. naka-dive. Oo nga, 7.3. Ako masama. 7.3. Kalating ka na snake. Alright. Isa pa. Ay, isa. Sakto. Maybe. Oblong, maybe. Sakto na ka dyan. Alright. Ganyan pa naman pang Bali, Alright, dalawang mga isda bay. lang mga bay ang binenta Nabenta natin. natin. Dahil Bali 7 kilos yung Yan ay pangulam natin. mamsa. At Tapos, yung dalawang 0.9 isda, yung oblong. yung harlequin at yung Yun, nagawa isang ng resibo rabbit ng fish bayad. ay binigay ko kila mama para pangulam nila. palis din siya. Bali mahigit 1,000 yung benta natin. More or less 1,200. Kaya goods na rin. Nakabawi din tayo sa kabila ng ilang araw na wala tayo ganong huli. Nakabawi rin tayo. Maraming salamat sa Diyos. Alright. Alright mga bay, maraming salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng blessing sa ilang araw natin na pagpalaot at binigyan tayo ng pambawi sa ating pangatlong araw. Thank you Lord. Maraming salamat din mga bay sa inyong pagsama sa akin, sa aking pakikipagsapalaran sa laot. Sa mga bago sa channel ko, huwag niyo po kalimutang i-hit yung like at pa-subscribe na rin para
updated kayo sa mga video na i-upload natin kagaya nito. Hanggang sa muli mga bay, peace out.